Saktong dumating ang kanyang mister na si Angelito Sarmiento at naudlot ang masamang plano ng sospek. Dahil dito inutusan ng mag-asawa na pumasok ng mag-asawang pumasok sa loob ng kanilang kwarto kasama ang kanilang anak na sanggol. Ilang minuto nakalipas sumalis ng sospek tangay ang flat screen TV, 2 cellphone, helmet at iba pang mahalagang gamit ng mag-asawa. Nagsagawa naman ng follow-up operation ng Pasig PNP kaugnay ng panloob sa bahay ng mag-asawa. Quezon City. Dahil na hindi nabigyan ng bonus o hindi binigyan ng bonus, nagwala yung isang medrep at nanutok ng barangay Tanod. Nakapit ngayon sa Quezon City Station 10 ang suspect na si Mark Avila, 30 anyos sa taga Pampanga. Rumesponde ang biktimang barangay Tanod na si Lorenzo Hapal. Nang magwala si Avila, dinala niya ito sa Capital Medical Center dahil sa tinamong sugat sa kamay matapos manuntok ng salamin. Nang magumot na ang suspect ay nagpaalam ito at naiihi lamang. Pero walang ano-ano ay sinuntok nito ang barangay Tanod na nagresponde sa kanya. Malaking pasa sa mukha ang tinamo ng barangay Tanod at agad na dinala naman sa tanggapan ng pulisya ang suspect. Naharap ngayon sa kasong physical injury si Avila at inamin na naglasing siya at naging mainit yung ulo dahil sa hindi binigay na bonus ng kanilang kumpanya. Mga militanteng grupo tutuloy sa Mindiola. May balita si Silvestre Labay Rambo, iradyo mo. Minuto ngayon ay tutuloy na sa Mindiola ang mga militanteng grupo at mga magsasaka matapos walang nagawa mga kagawad ng Quezon City Police District nang lusubin ng mahigit 300 militanteng magsasaka ang tahanan mismo ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III dito sa Time Street, Barangay South Triangle, lungsod ng Quezon. Ayon kay Duda Gidayan, miyembro ng Karapatan Southern Tagalog, nais nilang iparating kay Pangulong Aquino ang walang pakundangang pagpatay umano sa mga leader na magsasaka at manggagawa. Ni isa sa mga nito ay walang nanagot at wala umanong pinag-iba si Pangulong Aquino kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kung saan marami umanong mga militanteng magsasaka at grupo ang pinatay ng hindi nabigyan ng hustisya. Halos mag-iisang oras na itong programa at pagkatapos nga dito ay tutulak sila sa Mindiola para ipanawagan ang hustisya sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao kung saan 21 mga leader umano na magsasaka at manggagawa na pinatay ay hindi umano nabigyan ng hustisya. Kasama mo sa Quezon City para sa DCXL 558, Silvestre Labay, Tatak, RMN. Naglalagablab sa DCXL Ulat Trapiko. Abangan niyo po yung traffic mamaya, ha? Nagpa-practice na si Rambo. Yan. Practice lang yun. Okay, here we go. Here it is. Ito na. DCXL Ulat Palaro. Naitala ng Philippine Women's Basketball Team ang unang panalo sa 27 Southeast Asian Games na ginaganap po sa bansang Myanmar. Tinalo ng national team ang Malaysia, score 65-59. Sunod na makaharap po ng Filipina Cagers ay ang Thailand ngayong araw ng Martes. Panalo rin sa debut game ang defending gold medalist Philippine men's team ng tambakan ng Singapore, 88-75. Sabila po na hindi paglalaro ni ace point guard Kevin Alas dahil nilapuan ng sakit. Tinarang kaso po yung player. Congratulations sa Philippine Women's Basketball Team. DCXL Showbiz Balita. No need showbiz. No need showbiz. Hello everybody. Hello everyone. Oy, morning. Parang may bonus. Parang may bonus ka na, Loli, ah. May bonus na ba? Ang tunog mo, kasing lang siya. Nagpaparamdam lang.
malapit ng Pasko. Hello everybody, it's me, Luli. Nangako ang American Idol na si Jessica Sanchez na siya'y babalik dito sa bansa natin. Ayon kay Jessica, sa Pilipinas niya feel New Year's Eve. Magbagong taon, kung saan paghandaan nito ang performance sa isang event sa pagsalubong sa taong 2014. Ganyan talaga pag wala ng boyfriend. Break na tsaka yung boyfriend, kailangan makamove on. Kailangan pumunta sa mga lugar na hindi pamilyar. Kung kayong dalawa pa, di ba? December 1 nang dumating sa bansa ang Half Pinay at nagkaroon ng pagkakataon na magkita sila ng mga nagkababayang si Manny doon sa Jensen. Namigay ng mga, ano ba yun? Reading glasses ba yan? Oo, yun. Sa Tacloban, hinihintay ka, Jessica. Daan ka naman doon. Tignan mo yung mayor, umiyak-iyak na. Kung maalala si Jessica po, ang personal choice ng Pinoy boxing icon para umawit ng pambansang awit ng Pilipinas. Nung laban tsaka kay Brandon Reyes. Samantala, tinawanan lamang ni Sanchez ang usap-usapang purong Pinay ito dahil ampon lamang ito ng kanyang Mexican daddy at isang Filipino ang tunay niyang ama. Para kang teleserye, Jessica. May mga paampon-ampon pa. Di bala, ingit lang sila sa kutis mo. Kutis Pilipinang Pilipina. Halatang walang lahing kano. Ay, it's me, Loli. Loli pa. Balita, hindi gasgas, hindi umatras, Parang pareho. medyo madulas. Ito ang Ang tinukoy mo rin na hindi siya, Loli. Talaga. Sobrang si Loli ngayong umaga na, no? Ha? Oh, mukhang Iba yung nahigop niyan. may tama. Nasobrahan ng bonus. Nasobrahan. Ito na si PB. Magandang umaga mga kasama sa Shanghai. Morning. Happy birthday pala kay Ate Jo. Ayo nga pala. Ate Jo, bumata Ay, ka na naman, ha? Ikaw talaga, ha? Parang dati-dati, 26 anyos ka lang, ha? Ngayon. Oo. Dapat Happy meron birthday. tayong birthday song. Ate Jo, happy birthday. Mamaya, itugtog tayo birthday song. Sige. Sagot na raw ni baby. Mga kasama, nahirang na ang winner ng Axe Apollo Space Academy Contest. Yeho! Kung nasubaybayan nyo ang contest na ito yung pa-contest ng Axe at kung sino ang mananalo ay makakapunta sa space ng libre. Biruin ninyo, out of almost 22 people na sumali, ang lucky winner ay isang Pinoy. Kaya proud na proud kami para sa'yo, Mr. Chino Roque. Sa edad na 22 years old, ang fitness coach na ito ay dumaan sa mga mahihirap na challenge pero napatunayan niyang siya ang nararapat. Kaya sa 2015, siya ay tutungo papuntang space. Ito siya mga kasama. Ayan. 22 years old. Siguro sa pagpunta na dyan, asenso na Pilipinas. Ha? Makatulong siya. Anong paraan? Yung mai-uplift niya ang spirit natin. Naks naman. Na ang mga Pinoy pwedeng makarating sa kalawakan? Sa dami ng mga nakakompetensya niya, siya ay naging triumphant and victorious. Oo. Tama. Winner siya para sa Pilipino. Oo. Congratulations again. At yan po ang balitang pahimagas kung DZXL Sinwon Chongsen Washer Phoebe Tatak Armen. Salamat, PB! Eto na si nag-practice na natin kanina. Ulat Trapiko. The Boy Wonder. Hey, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Let's talk about the good old days. Rambo Labay. What do you guys have? Kasama Weng at Buddy, magandang umaga. Magandang umaga rin sa ating mga motorista na tumatahak dito sa kabahan ng Quezon Avenue kung saan panayad hanggang mabagal ang usad mga sasakyan. Lalo na ngayon na kaalis lamang ng mga militanteng grupong magsasaka na patungo naman sa bahagi ng Mindiola, kaya't mabagal na ang usad ng mga sasakyan patungo sa bahagi ng Mabuhay Rotonda.
pagkalampas nito ay bahagyang umusad rin pero mabagal pa rin. Sa kabilang linya, patungo naman sa bahagi ng Pelcoa at binabaybay ang kahaba ng Quezon Avenue, panayad hanggang mabagal ang usad ng mga sasakyan. Any good news today? Rambo? Good news. Ano bang napapansin mo sa kabaligiran na may magandang balita? May good news ba sa pamahalaan? Oh. Magandang balita naman, walang nasaktan naman no na dito sa sinasagawang rally. Ngayon Good meron. news yan, good news. Good news. Kala ko Pero good. may rally. May sinagawang rally pero mapayapa naman yung ginawa nila, walang Ano yung gusto nila? Good news rin? good news rin ang gusto nila na mabigyan ng hustisya yung 21 miyembro ng kanilang leader na pinaslang umano ng mga sundalo ayon sa kanila. Pero dahil wala pang hustisya, in itself, bad news pa rin siya. Bad news pa rin. Yung good news talaga. Good news pala. Tapos nagrally sila, saan yan ngayon? Sa harap mismo ng bahay ng ating mahal na Pangulong Sa Times Street. Times Street. Times Street. For the first time na lusutan dito sa Times Street. Hindi good news yan. Ang good news siguro yung 10,000 bonus ng mga taga-Dole. Dole. Ayan, good news yan. Sa kanila. At para sa kanila. At kung may bonus din ngayon sa ilang mga private employee, good news din. May mga bonus din naman yung At saka ipapa-workout din kagad daw ni Pangulong Noy na madagdagan yung 10,000 na yan kasi mukhang yung pinagbabasayan hanggang yan yung ceiling 10,000. Dapat daw baguhin na. Pamyendahan na yung batas para hayaan na ang pamalaan na magbigay ng bonus kung anong feel nilang bonus. Gaano kataas, gaano kalaki, at gaano katagal. Kasi alam nyo na, balik sa mga empleyado. Yan. Sarap sa gobyerno, no? Bye. Alang-alang sa ating inabangang mga nag-abang ng ating MOTTO. Ay, siyempre. Aking MOTTO ko, handog ko kay Professor Eric San Juan. Yes. Good morning at Merry Christmas. Merry Christmas, Prof. Salamat sa iyong pinadala. Ang bango-bango ni Tol Eric. Yung mga chicks talagang abot-abot ang lapit. Talaga. Abot sa 10 dipakoy. Kaya nga. Umabot pa sa amin ni Paring Weng ang bango na yan. Amoy mo pa. Ay, talaga. Kaya naglalayo kami sa mga kasalubong namin mga chicks. Mahirap na. Baka hindi nila ma-addict sila. Irresistible. Talaga. Wala naman kaming librong ginawa. Hindi naman kami mga manunulat. Baka mamaya makagawa tayo ng nobela niyan. Naman. Ang aking MO para kay Professor Eric San Juan, kay Joby D. Guzman at kay Jennifer Villamortosok dyan sa Calamba, Laguna. Laging nakikinig si Jennifer Villamortosok. Ang motto o MOTTO ko, part of learning is to accept your wrong. Part of learning is to accept your role. Wrong. Wrong pala. Ayos yan. Mas maintindihan pag yan ay tinagalogs. Bahagi sa Tagalog kasamang Weng Body, bahagi ng pagkatuto ang pagtanggap sa iyong mga pagkakamali. Di ba, Rojas? Ayaw ni Romaldes yan. Ayaw mong tanggapin ang pagkakamali mo, ayaw ni Romaldes yan. Wala ka talagang bonus ngayon. Bye. Meron akong motto. MOTTO mo. Ano kasamang Weng naman ang iyong MOTTO? Para sa mga estudyante. Ang tunay na estudyante nakikinig at nanonood ng balita. Inaabangan kung may pasok o wala.
Pwede ba? Pwede yan. Pwede. Pasok. Pasok ba, Rabo? Oo. Akala mo, seryoso mga estudyante, no? Nanonood ng balita, nakikinig. Alam malaman kung may pasok o wala. Yan ang mabuting, masipag. Masipag. Masipag na. Bye. Thank you, bye. Thank you, bye. MOTTO of Rambo. Hoy, kailan ka daw kakanta ulit? Ay pag-aaralan ko pa sa mga way. Oh, yan. Patulong ka kay Prof. Eric. Magaling kumanta rin nata yan. Yan, si Professor Eric Sanwan. Oh, yan. Thank you, bye. Bye, Weng. Kasama mo sa kaba ng Quezon Avenue. Silvestre. Labay. Thank you, bye. Thank you, bye. Thank you, bye. Morning sa inyo. Salamat ho. Salamat. Bukod sa mukha mo, ano pa ang problema mo? Mahirap sagutin niya. Mahirap sagutin. Naalala mo yung mga tanong-tanong at sagot-sagot natin sa body. Oo. Magandang balita lang ha. Meron ng Robust Extreme. Tama po ang inyong narinig. Robust Extreme. Maging extremely happy kayo ni Missy sa Robust Extreme. Tamang-tamang pang long weekend na to, pang holiday ngayon. Mababang romantic date yan basta't may Robust Extreme. Mas malakas at mas matibay. Robust Extreme. Super astig ito. Available sa Mercury Drug, Watson's, Generica, South Star at all leading drugstores nationwide. At hatid sa inyo yan ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. No approved therapeutic claim. Dire-diretso mga naglalagablab ng mga balitang tatakareme ang inyong napakinggan dito lamang sa DCXL 558. Sa umaga ito ng Martes, makasama December 10 pa tayo. Tama. 2013. Tama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zamboanga. El Dioceles Primo Hermano, Weng de la Peña. Manay, Audrey, susunod na. Oh, yan. Simpleng tao lang kami. Ay talaga, from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Obel. Simpleng tao. Kami ho ay Tata RMN. Naglalagablab na mga balita. Subayin nyo ang labing minutong kalikulan ng mga pinakahulit na kilapan sa Kalakang Manila sa ating bansa at saan magpindak nyo. Naglalagablab. Dito lang sa Unang Kaya DCXL 558. Ang bagong kasama mo. John Lloyd, bibigyan kita ng isang kahilingan. Gusto ko